Ma'am Red, may isang Ola nag-threaten sa akin na papatay niya yung buo kong pamilya. Sa microloan VIP ito. 2 days ako hindi nakabayad kasi wala po akong pangbayad. Inuna ko ang gamit sa kapatid ko. Ang utang ko sa kanila, half lang ang natanggap ko sa kanila, ibabalik to 140. Ano yung pwedeng gawin pag nakakatanggap po ng mga ganitong threat galing sa mga online lending companies? Hello everybody! Welcome back to my channel. And sa channel na to guys, pinag-uusapan natin yung mga Ola. Siyempre, sa buhay na tao, hindi po maiiwasan na magkaroon din ng mga kahit na hindi man natin gustuhin. Pero nangyayari po talaga na nagkakaproblema tayo sa mga online loan apps. So ano yung pwede natin gawin kapag tayo ay tini-threaten or tinatakot tulad na binanggit ng isa nating viewer? Guys, bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong i-remind na yung video na to will focus on the illegal collection practices ng isang Ola or online loan app at kung ano yung pwede mong gawin. I don't claim to be an expert when it comes to, problema sa Ola. But I can point you guys to the right direction para magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nating gawin sa ganitong situation. Yung nabanggit ng ating viewer, sinasabi na natakot daw na papatayin yung buong pamilya, illegal po yan. Bawal na bawal po yan sa ating batas. Matagal na itong nilabas, lumabas sa website ni DOJ, but this resource is still very, very applicable hanggang ngayon, guys. I suggest doon na kayo magtungo sa website ni Department of Justice or DOJ kasi meron po siyang nilabas na article doon. Yung title po ng article or ng title po ng advisory is Illegal Collection Practices of Online Lending Companies. April 28, 2021 pa po ito na-publish. So yung sinabi ni viewer natin, yung binigay niyang example is a violation. Bawal na bawal po gawin niya ng isang online lending app or online lending platform at dito po siya nabilong sa sinabi ni DOJ. Threatening debtors with death and physical injuries if they fail to settle their account balances. A, B, and D po, binanggit din yung other examples of these violations, meaning yung mga examples ng illegal online lending practices ng mga Ola. Yung binanggit po ng ating viewer is ito, letter C. Threatening debtors with death and physical injuries if they fail to settle account balances. Sinasabing papatayin, pakikidnap, anything na basta tinakot ka or na-threaten ka ng isang Ola, bawal na bawal po yan according sa kay DOJ or according sa ating batas. So the above mentioned acts, yung kanina, kabilang na yung example ni viewer, are violations of the following laws and regulations. Nasa letter C siya actually guys, but I suggest you read the whole thing para kayo po ay magkaroon ng better understanding sa mga ganitong mga illegal practices ng mga online loan apps. The revised penal code provisions on grave or light threats, grave or light coercions, or unjust fixation, all in relation to Section 6 of RA number 10175. So guys, like I said, hindi po ako nagka-claim na expert sa ganito, hindi po ako abogado, or hindi po ako financial advisor. But kung ako man ay magkakaroon ng problema sa mga illegal, yung mga problema sa Ola, I would always go to this resource na na-publish mismo sa website ni Department of Justice or DOJ. So, ano yung pwedeng gawin kapag nagkakaroon ng ganitong problema sa mga online loan platforms? So, further, in the view of unfair debt collection practice and other cyber harassment committed by the OLCs, victims may institute the necessary action against the OLCs and online loan companies and proceed accordingly to the respective offices of which their action may belong to with number 1, pwedeng magsumbong sa NPC kung nagkaroon po ng violation sa Data Privacy Act, yung in-access yung ating phone book, tinawagan yung ating mga nasa phone book na hindi naman natin ginamit as reference, yung ginawan tayo ng group chat. And then before the Office of the Prosecutor, the National Bureau of Investigation or NBI, Cybercrime Division, or the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group for violation of number 10175 and the revised penal code. Pag tinakot kayo, nagbantaan kayo ng mga Ola, pumunta kayo ng NBI or PNP Cybercrime. Kaya nga, pag sinabi sa inyo guys na isusumo kayo ng police, padadala kayo ng police, ng mga Ola na to, huwag kayo maniwala because kayo po yung may karapatan na pumunta ng police kapag kayo tinatakot. And before the SEC, if the acts are committed by lending or financing companies. Kaya po guys, dapat mas mabuti na yung ginagamit natin mga Ola ay rehistrado po sa SEC kasi pwede silang isumbong. Meron pong iba't ibang mga email addresses na pwede nyo padalhan ng email kung kayo ay receive ng ganitong mga threats, mga ganitong harassment galing sa mga online loan apps. Pero guys, bago kayo magreklamo, just make sure na kumpleto din yung inyong mga evidence. Meron kayong
screenshot, alam nyo kung anong loan app to, meron kayong affidavit na ito nga yung nangyari. Kasi paano nila yan maa-actionan, diba? Kung wala nga silang complete information na galing sa'yo. Kaya ko nga guys, ini-encourage na dapat doon tayo mag-focus sa anong pwede nating makontrol. Such as, pagpili ng tamang loan app na gagamitin, pagbabudget, para kasi guys, mas mabuti na meron tayong control sa isang situation kaysa maghihintay pa tayo sa aksyon ng iba. So kung pwede lang guys, prevention is always better than cure. Iwasan yung mga loan apps na barumbado. At doon tayo sa loan apps na pwede nating gamitin for our goals and mga targets natin in the future. At yung mga loan apps na hindi alam natin na kung sakali alanganin ay hindi tayo mahaharas tulad dito. Iba't ibang loan apps na yung nabanggit ko dito guys sa channel, yung mga pwede nating gamitin. But kung gusto nyo ng example, bibigay ko sa inyo si Bilease. For example, si Bilease, kung medyo alanganin at hindi makabayad, nagbibigay po sila ng grace period. In my experience, na late na din ako dati, binigyan nila ako ng 2 days na grace period na wala po siyang naging negative effect sa aking credit history with Bilease. May mga matitinong loan apps na kung kakausapin mo lang ng mabuti yung tumatawag sa'yo or ikaw mismo yung tatawag sa kanila, napapag-usapan po ng maayos yung payment plan, kumbaga. So, dun tayo sa mga loan apps, guys, na pwede natin pakiusapan kung sakali man ay alanganin. One example is Bilease, and there are also other loan apps out there na tulad ni Bilease. Pwede rin si Tala, guys, kasi in my experience, dati ako hindi nakabayad kay Tala because nagka-lockdown, and si Tala ay hindi po nang haharas. So, those are 2 examples ng mga loan apps na okay sila para sa atin. At sana naman, pangalagaan natin yung ating record sa ganitong mga loan apps at iwasan yung mga loan apps na sakit sa ulo. So, I hope guys, meron kayo natutunan sa video na to. Like I said, hindi po ako financial advisor or legal advisor, kaya I don't give advice. I really hope na through this video, na-point ko kayo in the right direction kasi matagal-tagal na yung article na to and marami na yung siguro hindi aware or nakalimot na meron tayong mga ganitong resources sa batas. Again, kung nakaka-experience po ng problems sa mga loan apps, yung mga last few seconds ng aking video, ipapakita ko sa inyo yung mga email address na pwede nyong sendan ng email. Kung kumpleto po yung inyong evidence or kumbaga kung solid po ang complaint nyo sa mga loan apps ito. At kung masakali man na mali po yung email address na nasendan mo, sasagot sila at sasabihin nila sa'yo kung ano yung dapat gawin. So that's all for now and I'll see you on my next vlog. Bye!